Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdang o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, tumingin naman si Aki kay Haruko ng seryoso bago bumuntong hininga ng malalim. Gusto na kasi malaman ni Aki ang lahat nang matapos na lahat ng ito at makamove on na siya. Diba, may gusto kang sabihin sa akin? Sige, mag-usap tayo. Hindi mawari ni Haruko kung bakit bigla siyang kinabahan sa kaharap. Anong gulo na naman ba to? Puno ng frustration na saad ni Mito bago naiiling na umalis at tumungo sa loob ng ramen house. Samantalang sa kabilang dako naman kung saan naabutan ni Rukawa si Sakuragi, agad niya itong napigilan sa balikat. Huminto si Sakuragi at walong ano-ano'y sinuntok nito si Rukawa, dahilan para mapaupo ito. Hindi naman makakapayag si Rukawa sa ginawa ni Sakuragi. Bumawi din ito ng suntok, kaya nagkarambulan na silang dalawa. Ilang minuto rin silang ganon hanggang sa mapagod sila at huminto na. Gonggong, anong plano mo at nagawa mong tiisin si Aki ng isang buwan? Panimula ni Rukawa na hinihingal pa rin sa naging suntukan nila. Wala akong plano. Pinagsaasabi mo. Gusto ko lang lumayo, iyon lang ang dahilan ko. Sagot ni Sakuragi kahit medyo mainit ang sahig dahil sa nasa gilid sila na may mga puno ay nakahiga pa rin ang dalawa. Sumusuko ka na agad. Hindi mo man lang ipaglalaban ang pagmamahal mo para sa kanya. Tanong ni Rukawa na medyo napupuna na ang pagkawalang interes ni Sakuragi sa usapan. Sinabi ko na sa'yo, ayaw ko na. Lumayo ako kasi di ko na siya mahal. Sagot ni Sakuragi na kinagulat ni Rukawa. Gonggong mo, sinungaling ka. Hindi mabilis makalimutan ang ganong klaseng pag-iibigan sa Sakuragi. Nakikita ako sa mata mo kanina na nagselos ka at nasaktan ka. Anas ni Rukawa na naupo na. Ba't naman ako magsiselos? Bagay nga kayo eh, hindi kayo na. Anas nito na parang madali nitong kalimutan ang lahat sa isang salitaan lang. Alam mo, napakalaking gago mo talaga. Kung alam ko lang na naganito ka, edi sana pinigilan ko na si Aki na wag nang umalis sa bahay nila para lang sa'yo. Hindi mo ba alam? Magmula nang mangyari ang kaguluhang iyon, kinausap agad ni Coach si Aki at kusang pinapalayo na nga siya sa iyo. Pero ipinaglaban kanya kapalit ng pagtakwil sa kanya ng kanyang ama. Nagulat si Sakuragi sa narinig. Bigla siyang napaisip sa bagay na iyon at sinabi ni Coach sa kanya. Flashback. Layuan mo na ang anak ko. Hindi ikaw ang makakabuti para sa kanya. Hindi ko nga maiintindihan kung bakit sa dinami-daming mamahalin ng anak ko, ikaw pa ang napili niya. Saad ni Coach Kotaro na hustong kinagulat ni Sakuragi. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Sakuragi kay Coach Kotaro. Akala mo ba ginusto talaga kita para sa anak ko? Napipilitan lang akong pakisamahan ka dahil sa pakiusap ng anak ko sa akin. Binala ko na ngang gumawa ng paraan para mapaghiwalay kayo. Buti na lang gumawa na ang tadhana para paghiwalayin kayo. Nagulat si Sakuragi sa sinabi ni Coach Kotaro sa kanya. Buong akala niya kasi ay botong-boto ito sa kanya. Yun pala ay hindi. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong ako mismo ang gumawa ng paraan para magkakahiwalay kayo ng tuluyan at hindi mo na siya makita kailanman. Anas nito bago tuluyang umalis at iniwan si Sakuragi na naguguluhan. End of flashback. Hindi ko na problema iyon. Kasalanan niya kung bakit tinakwil siya dahil ipinaglaban niya ako. Napikon si Rukawa sa sinabi ni Sakuragi, kaya inis na sinuntok niya na naman ito.
Gonggong mo talaga, Sakuragi. Hayaan mo. Ito na ang huling beses na makikita mo siya dahil isasama ko siya pag alis ko. Saad ni Rukawa bago tumayo at umalis palayo. Naging hudyat naman iyon kay Sakuragi. Upang umiyak, hindi niya kasi akalain na mahal pa rin pala siya ni Aki. Patawad, Bibi. Pero hindi na talaga pwede. Bulong ni Sakuragi sa sarili habang umiiyak. Samantalang pumasok ang dalawa sa isang pribadong restaurant upang hindi sila maestorbo sa kanilang pag-uusap. Lingid sa kaalaman ni Haruko na nakahanda si Aki sa mga sasabihin nito. May hawak itong cellphone habang nakarecord ang mga pag-uusap nila. Sa oras kasi na matapos ang pag-uusap nila, doon lamang siya makakapag-decide kung ano ba ang nais niyang gawin pagkatapos. Samantalang, nandoon ang takot ni Aki na baka pinapaikot lang siya nito at mas masaktan siya sa maaaring maririnig mula dito. Walang emosyong tiningnan ni Aki si Haruko bilang babala na rin na hindi siya pumunta doon para makipagtitigan o magpapaligoy-ligoy lamang. Naramdaman naman ni Haruko na hindi natutuwa si Aki sa pagpapabagal niya ng usapan, kaya malalim siyang napabuntong hininga bago ipinagdikit ang nanlalamig na mga kamay at ipinatong iyon sa lamisa. Nasa loob sila ng kwarto na tanging sila lang ang umuupo pa dahil gusto ni Aki na walang may makakita sa kanila. Nandito na tayo. Anong balak mo? Makipagtitigan sa akin? Masungit na tanong ni Aki kay Haruko. Bahagya pang nagulat si Haruko sa tono ng boses ni Aki. Hindi naman sa ganun. Bumubuelo lang dahil mahaba-haba rin ang sasabihin ko sa iyo. Pero sana, ipangako mo na kapag narinig at nalinawan ka sa mga bagay na iyon, mapapatawad mo si Sakuragi. Anas ni Haruko, nagpakawala ng malamig na ngisi si Aki sa sinabi nito. Hindi ikaw ang magdidesisyon sa bagay na iyan. Kung patatagalin mo pa, baka mawalan na ako ng ganang makinig sa iyo at umalis na ako. You are wasting my time. Giit ni Aki na malamig nang tiningnan si Haruko. Okay, magsisimula na ako. Muling bumuntong hininga ng malalim si Haruko, samantalang si Aki naman ay agad pinindot ang voice recorder na nasa lap niya nang hindi nagpapahalata kay Haruko. Una sa lahat, bago ka pa dumating sa buhay ni Sakuragi, ipinaglalaban ko rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil umpisa pa lang talaga, si Rukawa na ang gusto ko. Si Sakuragi, tanging kaibigan lang ang nakikita ko sa kanya. Always siyang nandyan para sa akin at never niya akong pinabayaan. Dumating iyong araw na bigla na lang nagbago ang lahat sa kanya. Yung dating masiglang team, napalitan ng galit at inggit. Pinangungunahan na iyon ni Mitsui. Akala ko kakayanin ni Sakuragi ang lahat, pero nagkamali ako. Sumuko siya kagaya ng ipinangako niya sa akin na magiging number 1 siya sa buong distreto. Unti-unti na rin siyang lumayo sa akin at ang dating pangungulit niya ay nawala na lang na parang bula. Huminto si Haruko sa pagkukwento habang si Aki naman ay seryoso lamang nakikinig sa kanya. Hanggang sa dumating ka bigla sa buhay niya na maski ang ako naguluhan na rin dahil kakilala pa lang naman niya sa'yo, pero agad kanyang pinagkatiwalaan. Plus, nung umalis siya ay sumunod na rin si Rukawa. Akala ko namimiss ko lang si Rukawa, kaya ako sobrang nainis dahil wala na akong dahilan pa para manatili sa Shohoku team. Hanggang sa ma-realize ko na lang isang araw na si Sakuragi na lang ang naiisip ko sa kada minuto. Walang oras, walang araw na hindi ko siya namimiss. Dumating ang buwan nang ma-admit ako sa sarili ko na gusto ko siya. Gustong gusto ko si Sakuragi
Kaya nasa isip ko na baka pag nakausap ko siya at makumbinsi na bumalik sa amin, ay bumalik rin ang pagtingin niya sa akin. Pero hindi iyon ang nangyari. Naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Maging si Rukawa ay ganun din. Nalaman ko na lang na kayo na pala, kaya naramdaman ko ang inggit at galit sa'yo. Muling natigil sa pagsasalita si Haruko nang unti-unti nang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ano nga kaya ang magiging resulta ng pag-uusap ni Aki at Haruko? Mapapatawad na kaya niya ito? Kaya ito ang dapat nating subaybayan at aabangan sa susunod natin na episode. God bless.